Ang lihim na paglalakbay ng MGA Russo sa Maynila, isang pagbabago sa pananaw sa loob lamang ng 5 minuto. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Isang matandang may tungkod ang nanginginig na humawak sa kanyang cellphone at sumigaw sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Agad na tumahimik ang paligid at ang mga mata ng lahat ay napako sa kanila. Ang karaniwang yaman ay 10 bilyong ruble. Naglakbay sa Pilipinas, isang biyahe na pinilit nilang ituloy kahit tutol ang kanilang pamilya, ang mga pinuno ng Moscow na nasa tuktok ng lipunan. Narinig nila na ito ay isang magulo at mapanganib na bansa sa Timog Silangang Asya. Ngunit bakit? Pagkatapos lamang ng 5 minuto sa lupa ng Pilipinas, nabalot ng pagkagulat at pagkalito ang paliparan? At bakit kinailangan nilang tumawag agad ng emergency call sa kanilang mga pamilya sa Russia? Ito ay isang talaan ng matinding pagkagulat at pagbabago ng pananaw ng 18 matatandang lalaki at babae na nabuhay sa isang saradong mundo nang sila ay masilayan ng salamangka ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Ang katotohanan sa likod ng kaguluhan sa paliparan na tinutukan ng buong mundo ay isisiwalat ngayon. Ang pagkabigla ng mundo sa kalagayan ng Naya nang ang mga mayayamang Ruso ay nagulantang at nagkagulo sa loob lamang ng 5 minuto. Mga kagalang-galang, ang mataas na uri ng lipunan sa Moscow ay nasa matinding pagkalito ngayon. Lolo, delikado dyan. Pilit na pinigilan ng apo ang matanda, ngunit walang nangyari. 18 matatanda, na kabilang sa pinakamayayamang tao sa Russia, ang biglang nagpilit na magtungo sa Pilipinas. Ang karaniwang yaman ay lumagpas sa 50 bilyong ruble at ang karaniwang edad ay 75. Sila ang mga taong hindi pa nakakalabas sa Moscow mula nang sila ay ipinanganak. Mahigpit na tumutol ang kanilang mga pamilya. Bakit kailangan ninyong maglakbay ng ganoon kalayo sa isang bansa sa Asya? Ngunit matigas ang kanilang desisyon. Nang dumating sila sa arrival lobby ng NAIA, biglang huminto ang 18 matatanda. Nawalan sila ng salita sa tanawin sa kanilang harapan. Hindi maaari. Ano ba talaga ito? Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha nila ang kanilang mga cellphone. Nagsimula silang tumawag ng emergency call sa kanilang mga pamilya sa Russia. Hoy, may nakikita akong hindi ka panipaniwala ngayon. Anak, kukuha ako ng litrato at ipapadala ko sa iyo. Hindi ka maniniwala hanggat hindi mo ito nakikita ng personal. Kerr. Now, S.O.T. Ano ba talaga ang nangyari? Pakinggan natin ngayon ang nakakagulat na 1 linggong talaan na personal na isinulat ng travel expert ng Russia na si Olga Petrova. Bago tayo magsimula, ang pag-subscribe at pag-like ay magbibigay ng malaking lakas sa amin upang maipakita ang mas maraming magagandang kwento ng Pilipinas. Magandang araw. Ako si Olga Petrova, isang expert sa luxury travel sa Moscow, Russia sa loob ng 20 taon. Kamakailan, naranasan ko ang pinakadimalilimutan karanasan sa aking buhay. Ito ay isang espesyal na biyahe kung saan sinamahan ko ang 18 matatandang Ruso na kabilang sa ultra-rich na komunidad patungo sa Pilipinas. Ang karaniwang edad ay 75 at karamihan sa kanila ay hindi pa nakakalabas sa Moscow sa buong buhay nila. Hindi ako mapakali bago pa man kami umalis. Naalala ko na ako ay patuloy na nag-aalala kung kakayanin ba nila ang mahabang biyahe at kung makaka-adapt ba sila sa kultura ng Asya na hindi nila nakasanayan. Ngunit ang aking pag-aalala ay lubusang mali. Dumating kami sa NAIA bandang 1:00 ng madaling araw. Habang naglalakad sa daanan patungo sa immigration, biglang huminto ang isang 78 taong gulang na lolo. Tumingin siya sa paligid at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang buong paliparan ay maliwanag na nagliliwanag. Kahit sa kalaliman ng gabi, ang lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Sa Moscow, paglagpas ng 11:00 ng gabi, halos lahat ng tindahan ay sarado na sa paliparan at halos walang makitang empleyado. Ang paglilinis ay nagsisimula lamang kinabukasan ng umaga, ngunit iba ang Naya. Sa bawat counter ng impormasyon, may mga empleyadong nakangiti at naghihintay. At ang mga cleaning staff ay agad na pinupunasan ang mga lugar na dinaraanan ng mga pasahero. Ang sahig ay kasing kintab ng salamin. Ang pinakanakakagulat na sandali ay nang dumaan kami sa harap ng palikuran. Nakita ko ang isang cleaning staff na nakayuko ng 90 degree
nagbibigay galang sa mga pasaherong dumadaan sa entrada ng palikuran. Sandali akong nag-alinlangan sa nakita ko dahil ito ay isang tanawin na hindi maiisip sa Russia. Isa sa mga kasama namin ang lumapit sa akin at bumulong. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang paggalang ng janitor ng paliparan. Wala akong masabi. Habang naghihintay sa immigration, isa pang mas malaking sorpresa ang dumating. Kahit na kami ay isang hindi inaasahang grupo ng mga dayuhan, pareho pa rin ang saloobin ng mga airport staff. Sa halip, mabilis na nag-deploy ng isang interpreter na marunong mag-Russian. Ang taong iyon ay dahan-dahan at maingat na ipinaliwanag ang lahat, isinasaalang-alang ang edad ng matatanda. Maingat niyang sinuri ang aming tirahan at ang schedule ng kinabukasan at paulit-ulit siyang nagtanong kung mayroon kaming anumang abala. Sa loob ng 20 taon sa travel industry, ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan ko ang ganitong antas ng serbisyo. Isang munting sigaw muli ang narinig sa harap ng automated immigration system. Kung may matandang nalilito sa harap ng makina, agad na lalapit ang isang opisyal at tutulong ng buong kabaitan. Ang mga wika ng iba't ibang bansa, kabilang ang Russian, ay ipinapakita sa screen. Isang lolo na dating engineer ang nagsabi sa akin pagkatapos niyang gumamit ng automated system. Ang sistema ay madaling gamitin at dinisenyo upang madali ring gamitin ng mga dayuhan. Nagulat siya na ito ay ganap ng normal sa Pilipinas, samantalang sa Moscow ay nasa testing stage pa lamang ito. Gayun din ang nangyari nang lumipat kami sa lugar ng bagahe. Ang lokasyon ng mga bagahe ay ipinapakita ng real-time sa malaking screen. Sa Russia, madalas na tumatagal ng 1 oras upang mahanap lamang ang bagahe, ngunit dito, lahat ay tumpak at mabilis. Ang conveyor belt ay umiikot ng maayos at walang ingay, at ang bawat bagahe ay may tracking system kaya halos walang posibilidad na mawala. Isang lolo na nagtrabaho sa manufacturing industry ang humanga sa kahusayan ng sistemang ito. Habang naghihintay kami ng limousine bus mula sa paliparan patungo sa Manila, ang ekspresyon ng matatanda ay nagsimulang magbago. Nawala ang kaba na nadarama nila sa hindi pamilyar na bansa at napalitan ito ng mga mata na puno ng pag-usisa. Ang pagdating ng bus ay isa ring sorpresa. Ang loob ay malinis at ang mga upuan ay komportable. Nang makita ng driver na kami ay mga dayuhan, magalang siyang nagbigay ng impormasyon sa Ingles. Sinabi niya na aabutin ng halos 1 oras upang makarating sa Manila at hiniling na mag-seatbelt kami. Nang umalis ang bus, bumukas ang tanawin sa labas ng bintana. Kahit hating gabi, ang mga kalsada ay maliwanag at ang mga sasakyan ay gumagalaw ng maayos. Ang mga kalsada sa gabi sa Moscow ay madilim at delikado, ngunit iba rito. Nang pumasok kami sa Metro Manila, ang pinaka-nakakagulat sa grupo ay ang mga convenience store at mga kainan na 24 oras. Kahit hating gabi, ang mga ilaw ay maliwanag at ang mga tao ay natural na pumapasok at lumalabas. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay nagsasara paglagpas ng 10:00 ng gabi. Ang mas nakakagulat pa ay ang tanawin ng mga kabataang babae na umuuwi ng mag-isa. Sa paglagpas ng 1:00 ng madaling araw, may mga babae na naglalakad sa kalye ng mag-isa. Wala silang bakas ng pagkabalisa. Ito ay isang tanawin na hindi maiisip sa Russia. Isang lola sa grupo ang tumingin sa labas ng bintana at nagsabi, ang bansang ito ay tunay na sibilisado kung saan ang babae ay maaaring maglakad mag-isa sa gabi. Tumango rin ang iba ng malalim. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, ang mga high-rise building ay sumalubong sa aming mga mata. Ang tanawin sa gabi, mula sa tulay sa ibabaw ng malaking ilog, ay nakamamanghang ganda. Ito ay mas enggrande at mas moderno kaysa sa anumang lungsod sa Europa. Ang oras ng pagdating sa hotel ay 2:00 ng madaling araw. Nakakagulat, ang paligid ng hotel ay masigla pa rin. Nakita namin ang mga 24-hour restaurant at may mga customer sa convenience store. Habang nag-check-in, naranasan namin ang huling sorpresa. Isinaalang-alang ng front desk staff ang edad ng matatanda at nagtalaga ng mga kwarto sa tahimik na palapag. Ipinakita rin niya ng detalyado ang oras ng agahan kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad. Sa loob ng elevator patungo sa kwarto,
Sinabi sa akin ng isang lolo, ang Pilipinas ay lubusang iba sa iniisip ko. Tumango ang iba. Sinabi nila na kahit galing pa lang sila sa paliparan patungo sa hotel, pakiramdam nila ay nakaranas na sila ng isang mundo na lubusang iba sa Russia. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Masaya ako sa mga mangyayari sa mga susunod na araw, kasama ang mga matatanda. Sa oras na iyon, hindi ko maiisip kung gaano pa kami kagugulatin ng bansang Pilipinas. Kinabukasan, o mas tamang sabihin ay pagkatapos lamang ng ilang oras, bandang 6:00 ng umaga, narinig ko ang mga boses sa pasilyo. 7 matatanda na hindi makatulog dahil sa jet lag ang nagising. Sinabi nila na nagugutom sila. Ako ay nalito. Akala ko ay hindi madaling makahanap ng bukas na kainan sa oras na iyon. Sa Moscow, talagang mahirap maghanap ng bukas na kainan bago mag-8 ng umaga. Nang magtanong ako sa front desk ng hotel, ngumiti ang staff at sumagot. Sinabi niya na mayroong 24 hour tapsilugan sa tabi mismo ng gusali. Nagulat ako na posible pa ring kumain ng maaga. Sama-sama kaming nagtungo sa kainan kasama ang 7 matatanda. Ang mga kalye ay masigla na sa maagang oras. May mga company employee na papasok sa trabaho, mga mamamayan na nagjo-jogging at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang Moscow ay tahimik sa maagang oras, ngunit sa Manila mukhang nagsimula na ang araw. Nang buksan namin ang pinto at pumasok, naramdaman namin ang mainit na hangin. Mayroon ng ilang mga customer na kumakain. Nakita namin ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo ng mag-isa habang nagbabasa ng pahayagan at kumakain, at isang kabataang babae na nagtatrabaho gamit ang kanyang laptop. Ang lolo na dating engineer ay nanlaki ang mga mata nang makita ang menu. Napakamura ng presyo. Ang isang tapsilog ay halos 150,200 pesos. Kung ikukumpara sa presyo sa Russia, ito ay hindi kapani-paniwalang mura. Ang kahera, na tumatanggap ng order, ay hindi nagtaka nang makita kami ng mga dayuhan. Ipinapaliwanag niya ang menu sa Ingles at nagmungkahi ng mga pagkain na madaling kainin ng matatanda. Sinabi niya na maaari siyang maghanda ng mildly seasoned na ulam para sa mga ayaw sa maanghang. Ang bilis ng paghahanda ng pagkain ay kamangha-mangha. Sa loob lamang ng 5 minuto, lahat ng pagkain ay nasa mesa na. Mayroong tapsilog, pandesal, goto, at iba't ibang kakanin. Ang mga matatanda ay may kalahating pag-usisa at kalahating pag-aalala sa unang pagkakataon na nakita nila ang pagkaing Filipino. Ang pinakakahanga-hanga ay ang tapsilog. Ang isang lolo ay nag-aatubili na kumagat at ang kanyang mukha ay sumaya. Simple ang tingnan, ngunit malalim ang lasa. Ang curing ng karne at ang timpla ng asin ay perpekto. Mabilis niyang naubos ang tapsilog. Sinabi niya na hindi siya makakakain ng ganoon kasarap na pagkain sa ganoong presyo sa Moscow. Ang iba ay tumango ng paulit-ulit habang kumakain. Nang magbayad kami pagkatapos kumain, muli kaming nagulat. Kahit 7 tao ang busog na busog, ang kabuuang halaga ay hindi umabot ng 5,000 pesos. Ibinigay ng kahera ang eksaktong sukli at sinabi niya, "Salamat po, bumalik po kayo." Nagtanong din siya kung nagustuhan ba namin ang pagkaing Filipino at nagmungkahi ng iba pang pagkain. Ang ganitong uri ng kabaitan ay mahirap maranasan sa mga kainan. Sa Moscow, ang mga staff ay madalas na walang ekspresyon at mabagal ang serbisyo. Nang lumabas kami sa kainan, patuloy ang paghanga ng matatanda. Sinabi nila na masarap ang pagkain, mura ang presyo at maganda ang serbisyo. Pabalik sa hotel, dumaan pa kami sa isang convenience store. Mayroong gustong bumili ng merienda. Nang pumasok kami sa convenience store, isa pang sorpresa ang naghihintay. Kahit na maliit, ang loob ng tindahan ay malinis tulad ng isang department store at puno ng mga produkto. Ang mas nakakagulat ay ang dami ng bagay na maaaring gawin sa convenience store. Hindi lamang bumili ng mga bagay-bagay, maaari ring magpadala ng mga package, magbayad ng utility bills, at gumawa ng banking transactions. Ang mga tindahan sa Russia ay nagbebenta lamang ng simpleng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na department store. Pumili ang matatanda ng iba't ibang merienda, tiningnan nila ng may pag-usisa ang mga Filipino snacks at inumin,
Lalo na ang fruit juice sa kakaibang lalagyan ay popular. Sa cash register, muli silang humanga. Napakabilis ng pag-compute at napakabait ng cashier. Hindi siya nagpakita ng anumang pag-aatubili nang makita kaming mga dayuhan. Sa halip, nag-hello siya sa Ingles at tinanggap ang aming pagbisita sa Pilipinas. Nang lumabas kami sa convenience store, sinabi ng isang lolo, ang Pilipinas ay isang bansa na 24 oras na convenient. Maaari mong makuha ang kailangan mo anumang oras. Nagulat sila na ang mga kinakailangan ay madaling matugunan. Pabalik sa hotel, nakamamangha rin ang kalinisan ng bayan. Walang isang pirasong basura. Nakita namin ang mga taong naglilinis ng maaga pa. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang nilalang. Sa Moscow, ang mga tourist spot lang ang malinis at madalas na marumi ang mga residential area, ngunit iba ang Maynila, BGC. Nang dumating kami sa lobby ng hotel, gising na rin ang iba pang matatanda. Tinanong nila kung saan kami nagpunta nang mauna kami. Nang ibalita namin ang tungkol sa agahan, nainggit silang lahat. Sinabi nila na isama rin namin sila sa susunod. Nang umaga ring iyon, ang karanasan sa Tapsilugan ay nagtanim ng isang malakas na unang impresyon ng Pilipinas sa lahat ng kasapi ng grupo. Bandang alas 9 ng umaga, sinimulan namin ang formal na paglilibot sa Maynila. Ang unang destinasyon ay isang malaking parke, green space. Ito ay iminungkahi ng staff ng hotel. Sinabi niya na ito ang pinakamagandang lugar upang makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Ang pagsakay sa LRT, MRT ay isa ring bagong karanasan para sa matatanda. Halos lahat sila ay gumamit lamang ng sariling sasakyan sa buong buhay nila. Nang pumasok kami sa LRT station, nagulat ang grupo. Napakalinis ng loob ng istasyon. Ang sahig ay napakakintab at walang anumang dumi sa dingding. Lubusan itong iba sa madilim at lumang pakiramdam ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa ay perpektong maayos. Ang air conditioning system ay maayos at hindi namin naramdaman na kami ay nasa ilalim ng lupa. Nang dumating kami sa platform, hindi gaanong maraming tao dahil tapos na ang rush hour, ngunit ang mga tao ay kahanga-hanga. Lahat sila ay nakapila ng maayos. Nakapila sila ng dalawahan ayon sa markang boarding position sa sahig. Humanga ang matatanda sa electronic display board. Ipinapakita nito kung gaano katagal darating ang susunod na tren. Tumpak ito hanggang sa minuto. Kinumpirma ng isang lolo na dating railway engineer ang oras gamit ang kanyang relo. Talagang dumating ang tren sa eksaktong oras. Nang dumating ang tren, mas nakakagulat ang ginawa ng mga tao. Nang bumukas ang pinto, ang lahat ay tumabi upang bigyan daan ang mga bababa. Pagkatapos ng lahat ng bumaba, sumakay sila ng maayos. Walang nagtutulakan o nag-aaway. Ito ay isang tanawin na hindi nakikita sa subway ng Moscow. Ang loob ng tren ay isa ring sorpresa. Napakalinis nito, walang graffiti sa mga upuan at malinis ang sahig. Ang mga hawakan ay kumikinang. Ang aircon ay tama lang at malamig, at kaunti lang ang ingay kaya madaling mag-usap. Ang isang lolo ay tumingin sa labas ng bintana at nagulat. May internet ba kahit sa loob ng subway? Ito ay isang bagay na hindi maiisip sa Russia. Kinuha ng matatanda ang kanilang mga smartphone at nagsimulang magpadala ng mga larawan sa kanilang mga pamilya sa Russia ng real time. Habang dumadaan ang tren sa bawat istasyon, nagkaroon ng announcement, nagbigay ng impormasyon sa Tagalog at Ingles. Ito ay isang sistema na isinaalang-alang ang mga dayuhan. Pagkatapos ng ilang istasyon, sumakay ang isang buntis. Iyon ang pinakanakakagulat na sandali. Halos sabay na tumayo ang ilang kabataang lalaki na nasa 20s at nagbigay ng upuan. May nakita pa kaming mga nag-aanyayaan kung sino ang mauunang umupo. Nagpasalamat ang buntis at umupo sa isang upuan. Ang natitirang dalawang kabataan ay pinili na tumayo na lang. Ang 78 taong gulang na lolo na nakakita nito ay namula ang mata. Sinabi niya na hindi ito kailanman mangyayari sa Russia. Sa halip, minsan pa ay may nag-aaway dahil sa pag-aagawan ng upuan. Sinabi niya na naramdaman niya kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ng mga kabataang Filipino. Ang kapaligiran sa loob ng tren ay espesyal din.
Ang mga taong nag-uusap ay mahina ang boses at halos lahat ay tahimik na nakatingin sa kanilang smartphone o nagbabasa ng libro. Walang makikitang malakas na tawag o pagkain. Sa subway ng Moscow, madalas makita ang mga taong malakas na tumatawag o kumakain, ngunit iba ang Maynila. Ang pagiging magalang sa pampublikong lugar ay natural na sa kanila. Nang dumating kami sa destinasyon, hindi napigilan ng buong grupo ang paghanga. Sinabi nila na ito ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, kundi isang espasyo na nagpapakita ng civic consciousness ng mga mamamayan. Sinabi nila na ang isang beses na pagsakay sa tren ay sapat na upang malaman ang antas ng lipunan ng Pilipinas. Nang lumabas kami sa lupa, ang tanawin ng ilog, parke na bumukas sa aming harapan ay nagdulot ng paghanga sa lahat. Ang malawak na park at ang mga high-rise building sa malayo ay kahanga-hanga. Nang pumasok kami sa parke, isa pang nakakagulat na tanawin ang bumungad. Maraming mamamayan ang nag-ehersisyo, may mga nagjo-jogging, nagbibisikleta at iba pa. Nakakagulat na maraming tao ang nag-ehersisyo kahit na ito ay umaga ng isang araw na may pasok. Ang mga public fitness equipment ay kahanga-hanga rin. May mga kagamitan sa tabi ng parke, ilog na ginagamit ng mga mamamayan para sa ehersisyo. Nagulat ang matatanda nang makita ang karatula na nagsasabing lahat ay maaaring gamitin ng libre. Sa Russia, kailangan mong magbayad upang makapag-ehersisyo sa gym, ngunit dito, libre. Ang konsepto ng public facilities ay lubusang iba. Ang isang lolo ay gumagamit ng fitness equipment. Siya ay 72 taong gulang at sinabi niya na nag-eehersisyo siya dito tuwing umaga para daw ito sa kalusugan. Ang isa sa aming mga kasama ay naglakas loob na makipag-usap sa kanya gamit ang hand gestures. Hindi siya masyadong marunong mag-Ingles, ngunit nakapag-usap kami ng may mainit na ngiti at mabait na saloobin. Naramdaman namin ang kabaitan ng mga Filipino sa mga dayuhan. Habang naglalakad sa cycling road, nakita namin ang isa pang kultura. Ito ay ang sistema ng bike sharing. Madali itong hiramin gamit ang smartphone. Mayroon ding katulad na sistema sa Russia, ngunit mas maliit ang sukat. Ang bike sharing sa Maynila ay tila napakamaginhawa dahil may mga port sa iba't ibang lugar. Ang buong lungsod ay dinisenyo para sa kaginhawahan ng mga mamamayan. Umupo kami sa bench ng parke at nagpahinga. Tumingin kami sa paligid at maraming pamilya ang naroon. Nakita namin ang isang ama na nagbibisikleta kasama ang kanyang anak at isang ina na naglalakad gamit ang stroller. Ito ay isang tanawin ng mapayapang pang-araw-araw na buhay. Ang partikular na nakamamangha ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Lahat sila ay may tali at may dalang Manila paper para sa dumi ng aso. Nakita namin ang isang lalaki na naglilinis ng dumi ng kanyang aso. Natural niya itong inilagay sa bag at inuwi. Isang lolo na dating public servant ang humanga. Sinabi niya na napakataas ng civic consciousness. Ang mga basurahan na nakalagay sa iba't ibang lugar sa parke ay espesyal din. Ang paghihiwalay ng basura ay sistematikong ginagawa. Ang plastic, can, at general waste ay malinaw na pinaghiwalay at tumpak na sinusunod ng mga mamamayan. Ang konsepto ng paghihiwalay ng basura ay hindi pa naitatatag sa Russia, ngunit ito ay bahagi na ng buhay sa Pilipinas. Nalaman namin na mataas ang antas ng kamalayan sa kapaligiran. Nang magtanghalian, may mga convenience store at maliliit na cafe malapit sa parke. Bumili ang matatanda ng lunchbox sa convenience store at umupo sa tabi ng ilog upang kumain. Walang sinuman ang nagtapon ng basura nang walang pahintulot. Ang lahat ay nangolekta ng basura at itinapon sa basurahan. Sinabi ng isang lola, napakalaking parke, ngunit walang isang pirasong basura. Sinabi niya na ang mga parke sa Russia ay puno ng basura tuwing weekend, ngunit iba ang parke na ito. Ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng kalinisan. Halos walang makitang park staff, ngunit ang parke ay perpektong malinis. Nakita rin namin ang isang 70 taong gulang na lola na nagjo-jogging ng mag-isa. Ito ay isang bagay na hindi maiisip sa Russia. Ang pag-ehersisyo ng matanda ng mag-isa sa parke ay nakakagulat. Ito ay isang patunay ng kaligtasan. Umalis kami sa parke ng hapon. Sinabi ng matatanda na hindi nila malilimutan ang tanawin na nakita nila sa parke.
Ang kultura ng kaligtasan, kalinisan, at paggalang sa isa't isa ang pinakamalaking impresyon sa kanila. Nang gabing iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang isa sa mga kasapi ng grupo, isang 74 taong gulang na lolo, ay biglang nagsabi na sumasakit ang kanyang dibdib. Dahil siya ay may high blood pressure, nag-alala ako. Agad akong humingi ng tulong sa front desk ng hotel at ang staff ay nagbigay ng direksyon sa pinakamalapit na General Hospital. Habang nagtataksi papunta sa ospital, ang pag-aalala ang una kong naramdaman. Nag-alala ako kung maaari bang magamot ng maayos ang isang dayuhan sa ospital ng Pilipinas. Nang dumating kami sa emergency room ng ospital, nawala ang aking pag-aalala. Ang nurse sa reception ay agad na naintindihan ang sitwasyon sa matatas na Ingles. At ang nakakagulat, agad ding nag-deploy ng interpreter na marunong mag-Russian. Sa ospital ng Moscow, kailangan mong mag-book ng foreign language interpretation service nang hindi bababa sa isang araw ng maaga, ngunit dito, agad itong nalutas. Ang sistema para sa mga international patient ay perpektong maayos. Ang proseso ng reception ay nakakagulat din. Ang pag-input ng impormasyon ng pasyente, pag-verify ng insurance, at pag-assign ng doktor ay natapos lamang sa loob ng 10 minuto. Sa Moscow, ang pag-verify lamang ng mga dokumento ng insurance ay tumatagal ng 1 oras. Habang naghihintay kami sa waiting room, tumingin ako sa paligid. Kahit na ito ay emergency room, ang pasilidad ay kasing komportable ng lobby ng hotel. Malinis na upuan, maliwanag na ilaw, at tahimik na kapaligiran ang nagpagaan ng pagkabalisa ng pasyente. Lubusan itong iba sa masikip at maingay na kapaligiran ng emergency room sa Moscow. Ang air conditioning system at ang tamang temperatura ay nagbigay ng kaginhawahan sa mga pasyente habang naghihintay. Wala pang 30 minuto, dumating na ang oras ng konsultasyon. Ito ay salamat sa sistematikong sistema na nagbibigay prioridad sa mga emergency patient. Sa Moscow, normal na maghintay ng ilang oras, ngunit iba talaga ang Pilipinas. Nang pumasok kami sa consultation room, malugod kaming tinanggap ng attending physician. Nakakagulat, may karanasan siyang mag-aral sa Russia at may kaunting kakayahang magsalita ng Russian. Naramdaman ko na agad na nabawasan ang kaba ng pasyente. Maingat na sinuri ng doktor ang medical history ng pasyente. Sinuri rin niya ang drug interaction sa gamot na iniinom sa Russia. Mayroon siyang international level na kaalaman at karanasan sa medisina. Nagsimula ang check-up, ang electrocardiogram at chest x-ray ay sunod-sunod na ginawa. Ang lahat ng tests ay natapos sa loob lamang ng 1 oras. Sa Moscow, tumatagal ng ilang araw upang makakuha lamang ng x-ray, ngunit dito, ang bawat testing room ay may mga state-of-the-art equipment. Ang mga technician ay napaka-profesional at mabait. Isinaalang-alang nila ang matandang pasyente at ipinaliwanag ng detalyado ang proseso ng test. Ang resulta ng test ay agad na na-input sa sistema ng real-time. Agad na kinumpirma ng doktor ang resulta sa isang tablet. Mabilis ding ginawa ang diagnosis. Ang kahusayan ng digital medical system ay kamangha-mangha. Sa kabutihang palad, walang malaking problema. Ito ay napatunayang isang pansamantalang sintomas dahil sa pagod sa biyahe at jet lag. Habang nagsusulat ng reseta ang doktor, ipinaliwanag niya na pumili siya ng gamot na maaaring ipagpatuloy na inumin kahit bumalik na sila sa Russia. Ang ganitong simpleng pagpapahalaga ay bihira rin sa ospital ng Moscow. Ito ay isang paraan na isinaalang-alang ng komprehensibo ang sitwasyon ng pasyente. Nang kunin namin ang gamot sa pharmacy, ipinaliwanag din ng pharmacist ng detalyado ang dosage sa Ingles at Russian. Naranasan namin ang huling sorpresa sa proseso ng pagbabayad. Ang kabuang halaga, kabilang ang emergency consultation, iba't ibang tests, at prescription drug, ay humigit kumulang 35,000 pesos. Kung isasaalang-alang na ito ay private consultation, ito ay isang napakamakatwirang presyo. Ito ay isang sandali na kinumpirma namin na ang Pilipinas ay mas mataas kaysa sa Russia sa mga tuntunin ng access to healthcare. Nang lumabas kami sa ospital, sinabi ng mga matatanda na kasama namin, ang kabuuang oras mula reception hanggang discharge ay 2 oras lamang na hindi maiisip na bilis sa Moscow. Mas nagulat pa raw sila sa profesionalismo at kabaitan ng medical staff.
Paulit-ulit na nagpasalamat ang pasyente. Sinabi niya na nagpapasalamat siya sa Filipino medical staff na nag-alaga sa kanya ng ganoon kaganda kahit na siya ay isang dayuhan. Ang kanyang mga mata na namumula ay nananatili sa aking alaala. Pagkatapos ng ilang araw, nagtungo kami sa Intramuros, Binondo. Gusto ng matatanda na mamili at gusto ko ring ipakita sa kanila ang kultura ng komersyo ng Pilipinas. Nang bumaba kami sa istasyon at lumabas sa kalye, naramdaman namin ang masiglang kapaligiran. Mas masikip dahil weekend noon. Ang mga tindahan ng souvenir, barong at iba pang Filipino handicrafts ay nakahanay. Nagningning ang mga mata ng matatanda. Ang mga matatandang babae ay nauna nang nagtungo sa tindahan ng local cosmetics. Kilala nila ang reputasyon ng Filipino skincare at herbal products. Nang pumasok kami sa tindahan, tinanggap kami ng staff sa Ingles, maraming tester product. Ang matatanda ay nag-usisa na sinubukan ang mga produkto. Maingat na ipinaliwanag ng staff. Nagmungkahi sila ng mga produkto na angkop sa uri ng balat at nagturo ng paraan ng paggamit. Nagpakita rin sila ng pag-aalala na maghanap ng mga produkto na angkop sa balat ng matatanda. Maraming binili ang isang lola, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang anak, apo at kaibigan. Masaya siya dahil mura ang presyo at maganda ang kalidad. Sinabi niya na ang katulad na produkto ay doble ang presyo sa Russia. Bumili kami ng street food sa kalsada. Nagulat ang matatanda nang unang kumain ng hopya at turon. Nagustuhan nila ang matamis at mainit na turon. Nagtaka rin sila sa halo-halo. Nag-enjoy sila sa kakaibang Filipino street food culture. Habang naglalakad sa kalsada, pumasok kami sa isang souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay modernized. Mayroong Filipino dolls, traditional woven bags, at t-shirts na may baybayin scripts. Pumili ang matatanda ng mga pasalubong na iuwi. Nagbigay ng special discount ang staff sa mga dayuhan. Sinabi niya, "Maraming salamat po sa pagbisita sa Pilipinas." Na-touch ang matatanda sa kabaitang ito. Nang tanghali, pumasok kami sa isang restaurant. Gusto ng matatanda na kumain ng seafood, paksiw na isda. Nang pumasok kami sa tindahan, masikip ito dahil sa mga dayuhang customer. Ang menu ay may larawan at paliwanag sa Ingles, kaya madali itong umorder. Nang dumating ang seafood platter, paksiw, humanga ang matatanda. Ang mga kulay ay napakaganda. Tinuruan sila ng staff kung paano kumain. Ginaya ng matatanda at nag-enjoy. Ang lasa ay kamangha-mangha rin. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang lumang simbahan. Nakita namin ang mga makasaysayang gusali at naramdaman ang kasaysayan ng Pilipinas. Tahimik na hinangaan ng matatanda ang gusali. Ang mapayapang kapaligiran ay maganda. Umupo kami sa hagdanan ng simbahan at nagpahinga. Nag-usap kami tungkol sa mga karanasan sa loob ng ilang araw. Sinabi nilang lahat na napakahalaga ng kanilang oras sa Pilipinas. Sinabi nila na mas maganda ang karanasan kaysa sa inaasahan nila. Sinabi ng isang lolo, "Hindi ko talaga kilala ang Pilipinas, ngunit ngayon, naging paborito ko na itong bansa." Tumango ang iba. Sinabi nila na gusto nilang bumalik ulit. Gusto nilang manatili ng mas matagal. Sumikat ang huling umaga. Maagang nagising ang matatanda at nag-impake. Kailangan na nilang pumunta sa paliparan sa hapon. Habang nag-aalmusal, tahimik silang lahat. Ang lungkot ay halata. Bago umalis sa hotel, nagpakuha kami ng commemorative photo sa lobby. Ang mga staff ng hotel ay nakipag-picture sa amin. Nagpaalam kami ng buong pagmamahal sa mga staff na naging malapit sa amin sa loob ng isang linggo. Ang kapaligiran sa bus patungo sa paliparan ay lubusang iba sa unang dating namin. Napuno ito ng pag-asam sa halip na excitement. Sinusubukan ng matatanda na itatak sa kanilang isip ang tanawin ng Maynila na dumaraan sa labas ng bintana. Tahimik na nagsalita ang isang lola. "Gusto kong bumalik ulit sa loob ng isang taon." Sumang-ayon ang iba. Sinabi nila na gusto nilang manatili ng mas matagal sa susunod. Dumating kami sa Anaya. Ito ang lugar kung saan kami unang tumuntong isang linggo na ang nakalipas. Ngunit ang puso ng matatanda ay lubusang nagbago. Puno ito ng lungkot at pagkamis sa halip na pag-usisa at pag-asa. Huling namili kami sa duty-free.
Bumili sila ng mga pasalubong para sa kanilang mga kaibigan at pamilya sa Russia. Bumili sila ng iba't ibang produkto, kabilang ang mga Filipino snacks at cosmetics. Naglakad sila sa duty-free sa loob ng 2 oras. Isang lolo ang bumili ng isang box ng instant pancit canton. Sinabi niya na gusto niyang ma-enjoy ang lasa ng Pilipinas kahit sa Russia, gayon din ang iba. Bawat isa ay bumili ng paborito nilang pagkaing Filipino. Nang papalapit na ang oras ng boarding, bumigat ang mga hakbang ng matatanda. Papunta sa boarding gate, pinunasan ng isang lola ang kanyang luha. Sinabi niya na napakaganda ng Pilipinas at ayaw niyang umalis. Kumuha kami ng huling larawan sa harap ng boarding gate. Lahat ng 18 ay sumigaw sa Tagalog. Maraming salamat po. Ito ang nag-iisang Tagalog na natutunan nila sa loob ng 1 linggo. Kinawayan din kami ng mga airport staff. Habang sumasakay sa eroplano, patuloy na lumingon ang matatanda. Mukhang talagang ayaw nilang magpaalam sa Pilipinas. Nang umupo sila, tumingin sila sa labas ng bintana at walang imik. Nang lumipad ang eroplano, sinabi ng isang lolo, "Ang 1 linggo sa Pilipinas ang pinakamahalagang oras sa aking buhay. Sa 75 taong nabuhay ako, ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan ko ang ganitong pagka-touch." Tumango ang iba pang matatanda. Sinabi nila na nakita at naramdaman nila mismo kung gaano kaganda ang bansang Pilipinas. Sinabi nila na ang kahusayan ng sistema, ang civic consciousness ng mga mamamayan at ang kabaitan ng mga tao ay perpekto. Sa mahabang oras ng paglipad pabalik sa Moscow, nag-usap ang matatanda tungkol sa kanilang mga alaala sa Pilipinas. Bawat isa ay nagkuwento ng pinakakahanga-hangang sandali. May nagkuwento tungkol sa 20-hour convenience store at may nagkuwento tungkol sa karanasan sa LRT, MRT. Ang lolo na nagpagamot sa ospital ay patuloy na pinupuri ang Filipino healthcare system. Ang mga lola na namili sa Intramuros ay nagsabing gusto nilang bumalik ulit. Mayroon ding nagkuwento na hindi nila malilimutan ang kagandahan ng parke. Ang biyahe ring ito ay espesyal para sa akin. Sa loob ng 20 taon sa pagiging travel guide, naglakbay ako sa maraming bansa, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na ganoon na lamang ang kasiyahan ng mga customer. Muli kong naramdaman na ang Pilipinas ay talagang isang magandang bansa. Dumating kami sa Moscow kinabukasan ng umaga, sinalubong kami ng mga pamilya. Sinimulan ng matatanda ang kanilang mga kwento tungkol sa Pilipinas nang may excited na boses. Nagulat ang mga mukha ng kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng ilang araw, isang malaking pangyayari ang naganap. Ang isa sa mga kasapi ng grupo ay nagsimulang mag-upload ng mga larawan at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas sa social media. Iba't iba ang nilalaman, kabilang ang malinis na NAIA, ang kaayusan ng LRT, MRT at ang tanawin ng parke. Ang reaksyon ay explosive. Nagulat ang mga kaibigan nila sa Russia. Sinabi nila na hindi nila alam na ganoon pala kaunlad ang Pilipinas. Daan-daang komento ang natanggap. Karamihan ay nagsasabi na gusto rin nilang bumisita. Lalo na ang video ng 24-hour tapsilugan ng hating gabi ay naging popular. Ang tanawin ng isang babae na kumakain ng mag-isa nang walang alalahanin ay naging usap-usapan. Dahil ito ay isang bagay na hindi maiisip sa Russia. Ito ay isang patunay ng ligtas na lipunan ng Pilipinas. Pagkatapos noon, dumagsa ang mga inquiry sa travel agency na pinagtatrabahuhan ko, mga taong gustong maglakbay sa Pilipinas. Karamihan sa kanila ay mga kakilala at pamilya ng mga matatanda. Interesado sila sa kwento na personal nilang narinig. Ang bookings ay umabot sa higit sa 3 beses ng normal. Agad na sold out ang tour packages sa Pilipinas. Hindi lamang ang aming travel agency kundi pati na rin ang iba pang travel agency sa Moscow ay nakaranas ng katulad na sitwasyon. Ang interes sa Pilipinas ay explosively tumaas. Ang mga matatandang bumalik mula sa Pilipinas ay nagkukuwento tungkol sa Pilipinas tuwing may pagtitipon. Ipinaliwanag nila ang kagandahan ng Pilipinas sa tuwing nakikipagkita sila sa kanilang mga kakilala. Sinabi nila na maraming matututunan sa lahat ng aspeto, kabilang ang airport system, transportation system, medical service at civic consciousness. Nakipag-ugnayan din sa amin ang mga Ruso na naninirahan sa Pilipinas. Sinabi nila na masyado silang abala
dahil sa dami ng tawag na nagtatanong tungkol sa Pilipinas kamakailan. Sabi nila, dagsa ang iba't ibang tanong, kabilang ang tour itinerary, mungkahi sa tirahan at impormasyon sa ospital. Kahit lumipas na ang ilang buwan, nagpapatuloy pa rin ang interes sa Pilipinas. Ang ilan sa mga kasapi ng grupo ay bumisita ulit sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama na nila ang kanilang pamilya. Sinabi nila na gusto nilang ipakita ang Pilipinas sa kanilang mga apo. Ang lolo na nagpagamot sa ospital ay naglalakbay daw sa Pilipinas ng regular para daw ito sa regular check-up sa ospital ng Pilipinas. Sinabi niya na nagtitiwala siya sa Filipino medical staff. Ang mga lola na namili sa Intramuros ay umorder na rin ng mga produkto ng Pilipinas online. Patuloy daw silang bumibili ng Filipino cosmetics at pagkain. Iminumungkahi rin daw nila sa kanilang mga kaibigan. Ako rin, dahil dito, ay gumawa ng specialized travel product para sa Pilipinas. Ito ay isang programa na nagpaparanas ng pang-araw-araw na buhay ng mga lokal sa halip na simpleng sightseeing. Maraming tao ang nagpapakita ng interes. Ang Pilipinas ay hindi na isang hindi pamilyar na bansa para sa mga Ruso. Ito ay naging isang bansa na gustong matutunan, isang bansa na gustong puntahan. Lalo na para sa elderly generation, ang Pilipinas ay naging isang espesyal na lugar na nagbibigay ng sorpresa at inspirasyon. Ang biyaheng iyon ay nagbigay din ng malaking epekto sa aking buhay. Nakilala ko ng mabuti ang bansang Pilipinas at nakapagpakilala ako ng tunay na imahe ng Pilipinas sa maraming tao. Ito ang pinakamakabuluhang karanasan sa aking 20 taong karera sa travel industry. Nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga matatanda na kasama ko noon. Sinabi nilang lahat na hindi nagbabago ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Sinabi nila na gusto pa nilang bumalik sa Pilipinas at makaranas ng mas maraming bagay. Nalaman ko na ang isang maliit na biyahe ay maaaring lumikha ng ganoong kalaking pagbabago. Ang kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi lamang sa pag-unlad ng ekonomiya, ito ay ang kahusayan ng sistema, ang civic consciousness ng mga mamamayan at higit sa lahat, ang mainit na puso ng mga tao. Gusto ko pang ipakilala ang Pilipinas sa mas maraming Ruso. Gusto kong iparating kung gaano kaganda ang Pilipinas na personal nilang makikita at mararamdaman. Gusto kong maging isang maliit na tulay sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Yan na ang kuwento para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kuwento ng Pilipinas na nakita ng matatanda ng Moscow? Mag-iwan ng komento ng suporta para sa mga bida ng kuwento. Naghatid ng kuwento ang Inspiration Station. Kung nagustuhan ninyo ang kuwento, paki-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood.